Ang diagnosis po dito sa bata, small patent ductus arteriosus, that's the heart. Apo, may maliit po na na parte na dapat nagsasara. Kay baby po, medyo hindi nagsara. But this one is brought about by the condition ng Down syndrome ng bata. Yan, kaya nga po tayo nagbabanggit ng syndrome kasi syndromas po siya. Okay. Pag syndrome po, di po ba alam natin marami pong manifestation. Yes. Yes. So kasama po yung patent ductus arteriosus po. So yun ma'am, tutulong po kami para po doon sa guarantee letter po from AXIS Party List, yung office po ni Kong Jocelyn Tulfo, and gayon din po ni Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat po, Attorney at Ma'am Sherry. Thank you. Thank you po. Ma'am, kanina po nagpunta po tayo sa PGH. Ano po yung ina-undergo po ninyo, and then ano po yung advice po ng doctor na sa inyo? Advice po ng doktor nila po, ma'am, na need po siya operahan po sa mata niya po. This week nga daw po, kaya po pumunta po kami para po maagapan po na makakita po si baby po. Nirecommend din po ng doctor na magpa-chirotyping tayo, Yes po, tama yes ma'am? po. So, kamusta po? Okay naman po yung kasi natulungan po ninyo po ako kanina sa pagpa-karyotyping po at pagkuhanan po ng dugo po, ma'am. So, habang naghihintay po tayo ng result po ng kanyang laboratory, no, then maghihintay din tayo ng within this week para sa kanyang confinement po Yes sa po. hospital. Ano pong feeling po ninyo, ma'am? Ano pong nararamdaman po ninyo? Parang masaya po na halong kinakabahan po kasi po natatakot na po ako, na-trauma na po ako sa isang baby ko po no, na naopera rin po sa mata. Pero happy rin po ako kasi may pag-asa po na makakita po yung baby ko kapag maoperahan po siya po. Ma'am, sa kanyang murang edad po, no, paano niyo po nalaman yung kanyang sakit ba? Nung na-diagnose po siya nung baby pa po siya, sabi po ng doktor na mayroon nga po siyang DSD. Kaya, syempre po, bilang nanay, masakit po sa akin yun. Kasi parang sa dami-dami pong bakit sa akin pa po. Pero tanggap ko naman po kasi kahit ano po yung baby ko, syempre tanggap ko rin po. Ang inaano ko lang sa Diyos na hindi siya cancerous kasi sabi nila dati nung unang diagnose sa kanila sa mata niya, cancerous na po. Yun nga po, grabing iyak po namin ng mister ko, parang hindi po namin matanggap kasi sabi na po namin, mauulit na naman po yung cancer po ng baby namin. Tapos awa po ng Diyos, hindi po siya cancerous sa mata niya. Ano lang po, na-diagnose po nila na katarata lang daw po. Kaya naanuhan po kami na may pag-asa pa po. Kahit ganyan po siya, at least maoperahan daw po. Kamusta, ma'am, yung buhay po ninyo and yung yung kinikita po ng mister po ninyo sa pamilya ninyo? Kabuhayan lang po ng mister ko, isa po siyang messenger sa Ayala. Kung tutuusin po, ma'am, ano lang po, kulang po kasi 3 po yung anak ko po, pang 3 po si baby. Parang kahit papano, nakakasurvive naman din po kahit papano. 5 po yung anak ko, una kong panganay, pangalawa po na panganay ko po. Nag-diagnose po siya, retinoblastoma, cancer po sa mata. 3 years old po siya nung time na yun na nawala po sa amin. 12 chemos po din po yung pabalik-balik lang kami sa ospital dahil po sa ganon. Wala po, hindi po siya nakasurvive po. At nun po, nasundan ko rin po siya pangalawa. Yun naman po yung time niya na umuwi kami sa probinsya, nagkataon po na bagyo. Wala po, hindi po naanuhan na yung baby ko kasi na-overdue po sa tiyan ko po. Hindi po kami nakababa sa ospital po. Nawala rin po. Bali, 3 na lang po sila ngayon natitira na anak. Paano po kayo naka-move on nun, ma'am? Ay, mahirap po, ma'am. Sobra. Kala ko nga po, wala na talaga. Pero sa awa po ng Diyos, siguro sa dala rin po ng panalangin, na ko rin po yung ko po na kinakaya ko po kahit papano. Pero hindi pa rin mawala yung lungkot, lalo na ngayon, nung may baby ako ulit na pinanganak na gano'n na naman po. Parang may diferensya na naman po siyang sakit po. Parang nakakalungkot. Pero sabi ko naman, wala naman siguro ibibigay yung Panginoon kung hindi po namin kakayanin. Ano po yung sinasabi po ninyo pag nag-uusap po kayo ng mister po ninyo sa kalagayan po ng anak po ninyo? Yun po, nakakalungkot po kami na sa totoo lang po, ayaw po niya sana talagang paoperahan kasi po may trauma na rin po siya. Sa isip na po niya, kung uoperahan po, parang tulad po dati sa anak namin na tinanggalan po ng 2 mata. Tapos hindi po sinabi ng doktor na gano'n po palang mangyari na mamamatay pa rin pala, wala ng pag-asa. Parang sa totoo lang po, ayaw po niya ngayong
pa-opera. Ako lang po talagang nagpupursige na hindi naman kanseros yan. Kaya natin yan. At gustuhin ba natin naghabang buhay hindi siya makakakita? Eh, anong pipiliin natin? Ganyan lang siya lagi na hindi makakita. Yung puro lang ilaw yung nakikita niya. Hindi na tayo nakita. Doon tayo. Ngayon, takot po talaga siya. Ako lang po napupursige na operahan natin, may pag-asa pang makakita yung anak natin. Dinudasal ko lang naman po sa Diyos, ma'am, na makakita po yung anak ko, maging normal po siya, magkaroon po siya ng treatment na maagapan po yung mata niya. Ganun lang po, ma'am. Na kakayanin na ni mama na kahit anong pagdaanan natin, kaya natin. Na sana, ang inihiling ko lang na gumaling ka. At nagpapasalamat po ako kasi Naturapi kasi po, andyan po siya nakaantabay po sa amin sa pagngangailangan po ng anak po. Bukod po doon no sa tulong po na binigay po kanina sa atin ni Idol Rafi, yung sa laboratory niya po na sinagot po niya. At hintayin lang po natin, ma'am, yung kanyang confinement, yung operation po. Nakaalalay naman po ang programa ni Idol Rafi para alamin po or i-check po kung magkano po yung gagastusin po natin doon sa pagpapa-opera po niya. Yes. Ayan, good afternoon po, ma'am. Pinagutusan po ako ni Idol Rafi para ibili po yung mga kakailanganin po ni Baby Gab sa kanyang operation. Meron tayong gamot, gatas, at tubig po na kakailanganin po niya no, para sa operation po niya. Ano nararamdaman niyo ngayon, ma'am? Sobrang masaya po, ma'am, kasi ang laki pong tulong na naibigay po sa akin ni Senator Rapi po, ma'am, sa pangangailangan sa operasyon po ng anak ko. Po, kami po sa RTIA po, kasama po ni Idol Rafi, ay nagdadasal po na maging successful po ang operation po ni Baby Gab po. Maraming salamat. Senator Rapi, maraming salamat po sa binibigay niyong tulong sa amin at patuloy pong pagtulong sa anak ko po. Maraming salamat po sa bumubuo po ng Wanted sa radyo po at lalo na po sa iyo, Senator Rapi Tulfo. Katatapos lang po, Doc, ni Baby Aaron Gabriel last week po para dun sa kanyang operation po sa PGH. And kailangan daw po ng bagong salamin according to his doctor. Okay. Ano yung ma-recommend mo, Doc? Actually, itong case na review natin yung medical abstract. Meron siyang juvenile cataract, which is siguro kasi during pregnancy niya, nagasakit siya, and na-interview ko si mommy. Her case is history kasi medical history. May asthma siya. So, naging steroid-induced cataract, which is yun na natin sa anak niya, kaya siya nagkaroon ng cataract. Kaya kinakailangan na maoperahan ka agad para hindi ma-deprive yung light, maka-enter sa mata para makakita. Eh since baby pa siya, hindi siya nilagyan mo na ng implant. Okay. So, ang next best thing niya is to have an eyeglasses. So, we are here right now para ma-check kung anong grado ang pwede sa bata para makakita siya. Alright, thank you po, Doc. Okay. Hello, baby. Check natin, ha? Okay. Wow. Okay. Nakita ko na yung grado niya. Actually, grado niya medyo mataas. Kasi it's around 15 ang grado niya. Kasi since walang implant siya, so medyo mataas. So medyo makapal yung grado niya. So makikita natin, pag nagawa yung eyeglasses niya, it's
medyo may kakapalan. But this one is, huwag kayo mag-alala mataas yung grado niya kasi this would compensate para makakita siya. Kasi since wala siyang implant sa mata niya, ito ang makakatulong sa kanya para makita kanya. Nandito na ang glasses mo. Ginawa natin to, may strap siya para hindi niya matatanggal. Kasi usually baby, magulo sila. Yes. So this one is the best na para sa baby. Oh, nice. Oh, here, baby. Oh, eksakto ba? Cute, ah. Cute. Possible na yan, Doc, na may vision na po siya. Yeah, this glasses na prescribe natin sa kanya is very helpful. Would be very helpful sa kanya. Makikita natin medyo makapal siya, pero this would be very, very beneficial para sa baby. Nandito tayo tumulong kay Sen Rafi para mabigyan ng solusyon ang paningin ng bawat bata, hindi lang ng bata at saka ng mga adult and senior. Kung ano man tulong ang kailangan nila, lumapit lang po tayo sa RTIA. Salamat po. Again, maraming salamat po, Doktor. Yes. Ano pakiramdam mo, ma'am, ngayon na nare-recognize ka na ni Bibi Gabriel? Siyempre po, masayang-masaya po, ma'am, kasi po nakikita na po niya ako sa dahil sa po sa salamin din. Maraming salamat po ulit, Idol Sir Rata. Okay, ma'am, hindi lang po yan. Ito rin ay pinangako ni Idol Rafi. Bumili po tayo ng mga Gamot. pampatak po sa mata po ni Gabriel na makakatulong po sa kanya sa pang-araw-araw po, di ba? Okay. Nagamutan po Yes niya. Hello po, Senator Rafi Tulfo. Maraming salamat po sa paggabay po niyo sa amin sa lahat po ng laban po namin sa anak ko po na sa pagtulong po ninyo sa amin. Ulitin ko po, maraming salamat po ulit dahil dahil po sa inyo. Hindi po namin magawa ang lahat ng ito. Tama po yung pagpili ko sa inyo. Totoo nga po talagang nakakatulong po kayo sa mahihirap po at lalo-lalo na po sa amin po. Maraming salamat po ulit. Thank you po. Nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rafi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan.